At minamahal tayo, dadako sa pinakamalagang bahagi natin banalagawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin natin mahal na mangaral, beloved preacher Joey Mancera. Atin palapakan natin pinakamalapay ng praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Noli Cortez. Tayong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal, ginagalang na pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, yung end-time prophet. Kami po'y taus-puso nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay ng iyong banal na gawain. At maraming salamat sa iyong napakatamis na banal na presensya, ang iyong banal na espiritu. Sa mga oras na ito, Panginoon, bago po sa pakikinig ng iyong banal na salita, humingi po kami ng kapatawaran sa amin nagawang pagkakasala sa iyo. Dalangin po namin, pinakamamahal na Panginoong Hesus, langisan mo ang iyong banal na salita, pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons, of hindrances, doubts and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, the highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. We will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, to the whole beloved family here at maging sa ibang bansa, here and abroad, mga minamahal ko, lahat ng buong pamilya ng ating dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah, we love you so much. At sa lahat po ng ating beloved co-workers in the vineyard of the Lord, maging sa lahat ng ating live webcast viewers, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisita, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, yamang sa panahon natin ngayon ay talagang sabihin na natin hindi na maganda ang sitwasyon. Marami po ang napapahamak. Ngunit sigurado po natin ang katapatan ng Diyos. Hindi po siya nagkulang sa atin. Nariyan po siya lagi, mga minamahal ko. Kung ikaw naman, ang bawat isa sa atin, ipakita natin, prove the sincerity of your love to our dearest Jesus. Nariyan siya, hindi kanya iiwan. From the book of 2 Corinthians chapter 8, verse 8, Amen. The second book of the Corinthians, chapter 8, verse 8. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 8, versikulo 8. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamagitan ng kasipagan ng iba at katapatan naman ng iyong pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa magitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Amen. Ang ating dearly beloved pastor, dearly beloved assistant pastor, and the beloved family, hindi po sila nagkulang, mga minamahal ko. Talagang nariyan, ipinapakita nila ang pag-ibig ng katapatan nila sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo ang naging bunga. Maging sa mga kapatiran, talagang concern po sila, hindi lang dito, maging sa iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal ko, na makita lang nila na ang katapatan ng bawat isa, na pinapatunayan mo, you will prove your sincerity of your love to our loving God. Masaya na po sila. Amen. Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, noon pa man, nung tawagin tayo sa tunay na gawain, tapat po ang Diyos Mga minamahal ko, na talagang narito po, pag inibig mo siya, sinunod mo ang kanyang kalooban, mga minamahal ko, sabi niya, if you're willing
and obedient, you shall eat the good of the land. Pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Kaya dapat isa puso natin at talagang nalalaman naman po natin ito. Deuteronomy chapter 7 verse 9 atin pong basahin. In the book of Deuteronomy chapter 7, verse 9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 9. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 sali ng lahi. Amen. Praise the Lord. Talastasin mo nga, dapat mong maunawaan na ang Panginoong Diyos, siyang Diyos na tapat na Diyos. Nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin lahi. Yun lang daw po umiibig sa Kanya. Yung hindi umiibig sa Kanya, talagang madamay sa earthquake, madamay sa mga nagaganap ngayon na gyera, kung ano-anong mga sakit. Pero pagka ikaw umiibig sa ating mahal na Panginoon, karamay ka naman ng ating mahal na Panginoon. Ang kagandahan loob niya, mga minamahal ko, 1,000 salin lahi. Forever ito, mga minamahal ko. Sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ganyan umibig ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung 1,000 salin lahi, parang mahirap na nating abutin yun, pero pangako ng Diyos eh. Lahat magsabing, praise the Lord, everlasting love. Napakinggan natin ang mga buhay na patotoo, mga minamahal ko, sa mga disgrasya, pinag-iingatan ng Diyos, mga minamahal ko, sa kahirapan, talagang inaahon ng Diyos. Mga minamahal ko, talagang pinatunayan pa ng Diyos sa bawat mananampalataya. Iba't ibang mga pastor, hindi nila mapalayas ang demonyo eh. Pero dito, yung katibayan na yan, tayo nga ay anak ng Diyos. Behold, I give unto you power to tread on serpents and over the power of the enemy, and nothing shall by means hurt you. Rejoice not that the evil spirit are subject unto you, but rather rejoice. Your name are written in heaven. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya kawawa yung mga nag-aral pa, nagsunog ng kilay sa Bible school, yung pala hindi sila tunay na anak ng Diyos. Hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal ko. Bakit? Hindi mapalayas ang masamang espiritu. Ngunit dito, si Satanas, pag samasamahin na ang lahat na masamang espiritu, hindi nagtatagumpay dahil tayo po ay nasa buong katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag mag-alinlangan. We belong to the true church of the living God. Yan ang katotohanan. Pangako ng Diyos na ang iglesyang ito hindi mananaig ang kaaway. Mismong pintuan ng impyerno, hindi magtatagumpay eh. Pangako yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito pa lang sa mundong ito, ano man ang kaganapan na kasamaan, well protected tayo ng ating mahal na Panginoon. We are saved, mga minamahal ko. Ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon at safe tayo saan mang dako. Totoo po, nagbabanta ang mga iba't ibang prediction ng mga, lalo na yung earthquake. Pero mga minamahal ko, lahat naunawaan natin na lahat yan magaganap eh. Mapapatag nga yung mga building eh. Pero ikagalak natin sa kabilang pangunawa natin dahil ito po kasi ay tanda ng malapit na ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Bago maganap yan o mangyari yan sa iyo, nandun na tayo sa pangalawa, sa second coming ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa oras ng kabagabagan, mga minamahal ko, tumawag tayo sa Diyos. Kaya nga, for assurance na tayo'y pakikinggan ng Diyos, ibigay na natin ang tapat na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag na manlamig, huwag na mag-alinlangan, mga minamahal ko.
Tingnan nyo, pag dumating naman ang problema, dumating ang pagsubok, buti na lang, nandyan ang prayer ng ating dearly beloved pastor. Sinusunod natin ang kanyang pangangaral, manalangin, magsisi, at the right time, at the right moment, i-cast out mo ang lahat ng masasama. Sila'y magsisilayas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Wala yan sa iba. Yung iba nga talagang kung ano-anong ginagawang protection sa katawan, wala rin nangyayari. Dito, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, merong power. May kapangyarihan. Ito ang ating inaangking katibayan na anak tayo ng Diyos, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. From the book of Psalms, chapter 27, verse 9, atin pong basahin. In the book of Psalm chapter 27, verse 9, hide not thy face far from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. Mga awit 27, versikulo 9. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod ng dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil o pabayaan man, O Diyos ng aking kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Sa oras ng kabagabagan, tayo pa nag-uutos ngayon sa Diyos. Huwag mo akong pabayaan. Ang sabi po, huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil o pabayaan man, O Diyos ng aking kaligtasan. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa mundo nating kinagagalawan, dalawa lang naman kaligtasan o kapahamakan. Pag nagpakasama ka, impyerno. Nagpakabuti ka, sumunod sa kalooban ng Diyos sa langit. Yan ang buhay natin. Kaya tayo, do you want to be? Nasa sa inyo yan saint, gusto mong maging banal? Tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Be faithful. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Ngunit kung nagdesisyon ka, nakatingin ka sa mundong ito, magpakasama ka, meron pong impyerno. Doon, walang hanggang kapahamakan. Kaya, mga minamahal ko, kung anong tinanim mo sa sarili mo, siya rin talaga anihin mo. There will be judgment mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dito po, napakabait ng Diyos Sa totoo lang naman talaga, tayo'y mahina. May mga pagkukulang, mga minamahal ko. Ngunit pag dumating ang kabagabagan, naaalala natin ang karunungang itinuro ng tunay na pastor. Mga minamahal na pag tayo'y tumawag sa Diyos, nagsumamo, ang salitang, Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal ko, talaga pong hindi nagtatagumpay ang lahat ng gawa ng kaaway. O Diyos ng aking kaligtasan, yan ang sumasa atin sa tapat nating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang nais ng Diyos sa bawat isa, mga minamahal ko, ang pag-ibig natin ay dapat tapat at walang paimbabaw, walang papagkunwari, mga minamahal ko. Ang masama, kapupuotan natin yan. Huwag nating i-entertain, mga minamahal ko, bagkos makisanib tayo sa mabuti. Yun ang dapat nating panghawakan sa huling panahon. From the book of Romans chapter 12, verse 9. Amen. The book of Romans chapter 12, verse 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kabutan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Amen. Praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating dakilang Diyos. Mga minal, maiksing verse po ito. Ngunit, mga minal, tandaan niyo po yan. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig ay maging walang papag-imbabaw. Walang papakunwari. Dumalo tayo sa banal na gawain, mga minal, narito tayo, maging totoo at tunay tayong Kristiyano.
Hindi lang sa mga baguhan, maging sa kapwa natin mananampalataya. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, minsan, hindi pagkakasundo, mga minamahal ko, natural po yun dahil ang diablo gagawa ng pagkabahabagi. Pagdating dito, talagang magsisi, manalangin. Mga minamahal ko, di kausapin mo kagad. Kapatid, patawarin mo ko. Amen. Magsimula ulit tayo ng panibago. Yung totoo, mga walang pagpapaimbabaw. Yung merong pag-ibig sa kapwa, mga minamahal ko. Kaupuutan nyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Dito, ang sabi nga, sinisigaw natin, inaawit natin, ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ibabalik din natin yung awit para sa bawat isa sa atin. Kung hindi nagbabago ang Diyos, dapat hindi rin tayo magbabago. Dahil dapat tayo po ay laging mabuti. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, sa ating dito sa banal na gawain, narinig natin ang salita ng Diyos, ipamumuhay po natin yan. Mga minamahal ko, kailangan pong, sabi nga, faith without work is dead. Baliwala gagamitin natin. Tayo, ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ito yung tinatawag na sakdal na kautusan, kautusan ng kalayaan, ay mananatili tayo. Hindi lang tagapakinig, mga minamahal ko, bagkos gumagawa. Gumagawa sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Pagka gumagawa ka para sa ikalulugod ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano pong pangako ng Diyos? Pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos sa iyong ginagawa. From the book of James chapter 1 verse 25, atin pong basahin sa ating huling talata. James chapter 1 verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Santiago Kapitulo 1, versikulo 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatiling gayon, na hindi tagapatigid na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalay ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Praise the Lord. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Kaya mga mahal, pag alis natin, after ng closing prayer, nasa banal, dito mga minamahal ko, i-apply natin. Lahat ng ating natutunan, lahat ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na yung kanyang salita ay maipangaral sa buong kinapal. Ikaw at ako ay liwanag, mga minamahal ko. Kaya pag dumating ka sa bahay, nakangiti ka, praise the Lord. Amen. Mga minamahal ko, ipapakita mo sa iyong kasambahayan na ikaw ay totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon, na napakasarap maglingkod sa ating dakilang Diyos dahil pinagpapala ka physical, pinagpapala ka material, higit sa lahat sa spiritual, mga minamahal ko. Narinig po natin ang buhay na patotoo na ating beloved brother Rodel. Napatingin nga ako sa kanya kanina, nandun sila ang kanyang beloved wife sa kanyang baby. Sabi ko, mahal na Panginoon, pinagpala ang aming mahal na kapatid. Dahil sinasabi po sa ating unang talata na ating nabasa, mga minamahal ko, hindi ako nangungusap na tulad na nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa magitan ng kaisipan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Naging tapat siya. Mga minamahal ko, hindi kumpleto ang kanyang katawan, inborn. Isang paa lang. Dalawang kamay, wala. Yung mga minamahal ko. Pero, nung tawagin siya ng ating mahal na Panginoon, may mga pagsubok, ngunit wala siyang magagawa kung wala ang mahal na Panginoon. Nanumbalik siya,
Ngayon, pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa Diyos ay walang imposible, mga minamahal ko. Saan ka nakakita? Magagawa niya lahat ng kanyang ginagawa. May computer expert pa, technician, lahat na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero kulang ang katawan niya. Pero ang paglilingkod niya sa Diyos ay kumpleto, mga minamahal ko. Nanalangin siya na magkaroon siya ng partner. O ating mga kapatid, tapat sa mahal na Panginoon, kahit sinong babae, pagka yung ito mapapangasawa ko, i-deny maraming kontra. Pero ang katapatan nila sa Diyos, ang sabi ng kanyang beloved wife, ang Diyos ang pumili ng aking kapartner. Lahat magsabing, praise the Lord! Meron nga kompleto ang katawan hindi marunong mag-drive siya marunong Amen. Praise the Lord! Walang imposible sa Diyos, mga minamahal ko. Ang nais lang ng Diyos sa huling panahon na dumarating ang mga minsan may pagkukulang. Minsan kulang tayo sa pananalapi. Minsan ang katawan natin ay mahina, mga minamahal ko. Pero ang nais ng Diyos, mga minamahal ko, prove your sincerity, yung pag-ibig nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon, at masasabi natin, in Christ Jesus, you are complete. Wala kang hahanapin dahil ang pinakamahalaga, iiwan natin ang mundo nating kinagagalawan. Sa Diyos tayo magpasawalang hanggan. Yung kulang na katawan mo, pag nandun ka na sa langit, kumpleto na yan. Yung katawan mo, na ito po, ay mortal body na nabubulok, doon immortal na Yung hinahanap mong buhay sa mundo, pansamantala lang, pero ang tunay na buhay, doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maunawaan nyo ngayon, yan ang laging sinasabi ng ating dearly beloved pastor. Work out your salvation with fear, with trembling. Salvation is the greatest matter of importance. Huwag mong isipin ang mga kakulangan mo, mga pagsubok mo. Ang Diyos, pag magbigay kompleto, hindi siya nagpapabaya. Tapat siya magpakailanman. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo pong lahat ay umawit. Magpuri sa ating mahal na Panginoon. Habang inaanyayan natin ang mga